God. Magandang umaga po sa atin lahat. Magandang umaga po. Are we all blessed, mga kapatid? Amen. And nakaka-bless tunay nga. At ang sarap magpuri sa Panginoon. No, it's okay, it's okay. It's okay. Thank you. Tunay nga, sarap magpuri sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. So, ayan. As we are settling, we just want to welcome our one and old friends, si Michiko, mga kapatid. Can we give a round of applause sa buhay na Panginoon, sa buhay niya? Michiko, pwede lang tumayo ka? Ayan. Together with your partner, right? Ayan. Thank you, Michiko. Alam niyo po, si Michiko ay isa sa malapit sa puso ko, no? Kapatiran natin. Nakasama ko po siya sa pagmi-ministry sa Tondo, kung saan nakita ko yung init ng puso niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kami po ay nagpunta sa Tondo kung saan nagkaroon ng gawain. Ni-reach out po natin yung mga siraulo, hindi, joke lang. Ni-reach out po natin yung mga basag ulo sa Tondo. But then, as long as nakakasama ko siya, from time to time nakita ko yung heart niya, yung init niya, natunay yung pananampalataya niya sa Panginoon. And I'm so happy na makita muli ang isa sa ating mga kapatiran. And I do believe hindi lang si Michiko po yung may ganong puso. And I do believe all of us here in this Gios Church ay ganon ang puso. Amen po? Amen. At during that time, sa totoo lang, may karamdaman ako na nagbi-ministry kami sa Tondo eh. Alam niyo ba yung sciatica? Yung nerve pain nyo, ayan, dito, napakasakit nun, mga kapatid. And I was trying. Kahit ang hirap bumangon, kahit ang hirap, ang sakit-sakit, I am trying to minister, maglingkod sa Panginoon kahit ang hirap-hirap. Doon yung mga pagkakataon kung saan masusubok yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? And some of us here right now are having this hard time. Bumangon, magsimba, makapiling ang Panginoon. Amen? Di ganun kadali eh. Nakakapagod kaya. Bukod doon, pwedeng wala ka ng panggas. Ang mahal-mahal ng gas. Bah, mayayaman natin taga-Gios ha. Parang di kayo naapektuhan ha. Ako lang ba naapektuhan dito ng pagtaas ng gasolina at ng diesel? So yan pwedeng palakpakan natin ng Panginoon. Alam nyo, kanina medyo nalulungkot ako kung konti ka ako ng mga magsisimba. Matapos yung praise and worship, dumami. Habang praise and worship, padagdag ng padagdag eh. Nung nag-umpisa yung praise and worship, mga 4 na layer lang yan, mga kapatid. Ngayon, 5 na. Tunay nga ang Diyos ay may magandang plano sa simbahang ito. Amen? Amen. Tunay nga ang Diyos na buhay ay patuloy tayong uulanin ng pagpapala. Amen? And maraming salamat sa Panginoon. Can I invite everyone to stand up? Dumako po tayo sa presensya ng Panginoon. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, bukod tangi ka, makapangyarihan ka. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat sa krus ng Kalbaryo na ikaw yung Diyos na nag-reach out. Ikaw yung Diyos na tunay nga nagpalaya sa amin mula sa kasalanan, mula sa kamatayan. At Panginoon, maraming salamat dahil kami ay iyong binuhay upang makapiling ka. Kami ay iyong pinalakas, binuhay upang magmahal muli. Lord, maraming salamat dahil ang kabanalan mo ay ibinigay ninyo sa amin upang maging banal kami at righteous sa paningin mo. Salamat, Panginoon, dahil ang aming mga kasalanan ay pinawalang sala mo na. Salamat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. And Lord God, thank you for breaking the chains. Thank you for breaking the cage.
that is entangling us, na pinapahirapan kami. Panginoon, maraming salamat. Cleanse our heart. Continue to minister in our midst, so God. Ang banal na Espiritu ay manahan sa puso ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat. To you all the highest praise and glory in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Pwede palakpakan natin si Lord. Habang nauupo kayo, pakisabi naman sa katabi nyo, mahal kita. Ayan. Habang nauupo kayo, mahal kita. Ayan. Yung iba ang plastic eh. Mahal kita. Mahal kita pero parang hindi mo naman mahal. Ano ba yan? Ayan, praise God. So, yan po, papatuloy na tayo mga kapatid sa preaching, from the past few months, sa mga bago po na, meron din pala tayong bago, one of my friends, si Ann. Ayan, hello Ann, kaway-kaway ka naman. Ayan. And, ito mga po pala sa mga bago or bagong salta sa selda ng Diyos, bagong salta o bagong upo. Tayo po ay nag-undergo sa isang series kung saan pinag-uusapan natin yung growing, yung 5G. Tama mga kapatid? Nandyan yung growing, gospel, glowing, going, and glorifying. And together with that, makikita nyo yung vision and mission. Sana kasama po namin kayo sa vision and mission. Hindi ko na po ipapasabi pa sa inyo, pero ngayon po tayo sa month na to ay nandun tayo sa growing. Pinag-uusapan natin yung paglago. And every week, from this month of March, pinag-usapan natin ang paglago. Paglago, nung una, ako yun, kung naalala nyo, growing in faith. Paglago sa pananampalataya. Pangalawa, mga kapatid, growing in finances na shinare ni Pastora sa atin. May natutunan po ba tayo? Hopefully, meron. Ayan. So, pangatlo is growing in fellowship na shinare sa atin ni Pastor Arnold. Amen. And pang-apat, last week, wala ako LBM ako, pero by the grace of the Lord, nandito pa rin ako. Grow in fight. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang palaban na. Mukhang manununtok na, di ba? Grow in fight. So sa last na topic natin, in a series of growing, we're gonna talk about growing in freedom. Ayan. Yun yung pag-uusapan natin. Paglago sa kalayaan. Tayo po ba ay malaya na? Parang ang konti ng pinalaya ng Diyos, Tayo po ba ay pinalaya na ng Diyos? Amen. Tayong lahat ay malaya. Kaya naman, may isang picture o litrato na gusto kong ipakita sa inyo, mga kapatid. Minsan, bilang isang mananampalataya, kahit pinalaya na tayo ng Panginoong Hesukristo, hindi pa rin tayo malaya. Aray ko. Hindi pa rin tayo malaya. Pakisyo nga, Alisa. Kapatid. Ayan. Ano yung makikita dito, mga kapatid? Hawla. Ano pa? Ibon. Ano mapapansin nyo sa hawla? Nakabukas yung hawla. Ayan, nakabukas yung pinto. Pero bakit yung ibon nasa loob pa rin? Ayaw lumabas. Bakit? May sakit? Pwede. Ano pa? Bali daw yung pakpak, hindi pala makalipad. Ang tatalino talaga ng Diyos. Ang tatalino. Ayan, makikita nyo, malaya yung ibon, pero ayaw niyang umalis sa cage. Bakit? Siguro sanay na siya doon. Iyon yung comfort zone niya. Sanay na siya doon, ayaw niyang umalis sa comfort zone siya. Natatakot siya na lumipad. And minsan, ikaw na nakaupo dyan sa upuan. Aray. Parang nagpipreach na agad, nag-uumpisa pa lang. Naniner mo na. Ayan, Minsan, ganito rin tayo. Pinalaya na tayo ng Panginoon, pero ayaw nating tayuan yung kalayaan na meron tayo. Ayaw nating lumipad. Ayaw nating lumakad. Ayaw nating sumunod sa Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ito yung pag-uusapan natin kung paano tayo lalago sa ating
kalayaan na nakamit sa Panginoong Jesucristo. Are you with me with that? Amen. Kasama ko kayo doon, ano? Baka mamaya iwan nyo ako, mamaya may naghihilik na dyan. Wala pa naman. Okay. So, may napansin lang ako mga kapatid, ano? Lahat kayo naka-plural. Ako nakapampatay. Lahat kayo naka-plural. Ako pambira na, hindi ako na-inform, ha? Nakapamburol ako, eh. Ba't ayaw malipat, Alisa? Ito. Okay. Ayan, nakapatay pala. Ayan. Ano yung makikita nyo dito, mga kapatid? Himala. Miracle. Ayan. Red Sea. Popular sa atin to mga kapatid. Ano? Ito yung, magbibigay lang ako ng ilang halimbawa kung saan ipinakita ng kapangyarihan ng Panginoon through miracles. Ano? Yung pagpapalaya sa mga anak niya, sa mga pinili niya. At ikaw din yun. Amen? Pinalaya tayo ng Panginoon. At gaya nito, ano yung mapapansin niyo dito? Pinalaya. Next. Ano naman to? Binuhay. Sino yan? Si Lazarus. Ayan. Biruin mo, patay na, no? Ang talino talaga ng mga Diyos. Nag-aaral kayo, no? Makikita nyo, no? Binuhay si Lazarus. But then, siya ay covered ng grave cloth. Ang sabi lang ng Panginoon dyan, palayain nyo siya. Tanggalin nyo yung grave cloth para makatayo siya. And minsan ganun din po tayo. Pinalaya na tayo ng Panginoon, binuhay na tayo muli ng Panginoon, pero may mga kasalanan pa rin sa buhay natin na patuloy na pinapalibutan tayo. Patuloy na pinapahirapan tayo. Amen? Hinayo, amen ha? Kayo ha? So, ayan, introduction pa lang tayo mga kapatid, ano? So, ayan, makikita natin yung ilan sa mga senaryo kung saan pinakita ng Panginoon yung kalayaan na ipinagkaloob niya sa mga anak niya, sa mga Israelita, ano? From Egypt, going back to Jerusalem, sa Israel. And kaya naman ang topic natin ngayon ay ang paglago sa ating kalayaan sa Panginoon. Kasama ko po ba kayo? May inaantok na? Ayan, praise God. Pag may inaantok na, pwede na umuwi. Okay? Pag inaantok na, sapakin na lang. Joke lang. So, ano ba yung mga points na gusto kong ipakita sa atin, mga kapatid, kung paano tayo lalago sa ating kalayaan mula sa Panginoon? The number one is, stand in your freedom. Tayuan mo yung kalayaan na meron ka. At kung mababasa po natin sa Galatians chapter 5, ito yung text na ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Chapter 5, verse 1. For freedom, Christ has set us free. Pakitabik yung katabi, pakisabi, malaya ka na. Ayan, malaya ka na. Pero yung mukha mo mukhang di pinalaya. Yung mukha mo parang kinulong. Ngumiti ka naman, kapatid. Okay? Pakitabik ulit yung katabi, pakisabi, malaya ka na. Pakita mo naman yung mukhang malaya. Parang hindi ka malaya eh. So for freedom, Christ has set us free. Pinalaya na po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Simula nung nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Amen? Amen. Simula nung sumampalataya tayo sa Kanya, ibinigay natin yung buhay natin sa Kanya. Amen? Amen. So tayo ay malaya na. Ikaw ay malaya na. Ano yung kailangan mong gawin? For freedom, ayan, nawawala. For freedom is already yours in Christ, and no one can snatch you away from the hand of the Father. Amen? Hawak mo na yung kalayaan na meron ka. Ano yung kailangan mong gawin bilang isang Kristiyano? Number one, sabi sa Galatians chapter 5, verse 1, hindi po ako nag-iimbento dito, baka akalaan nyo, nag-iimbento lang ako. Stand firm, therefore. Tayuan mo yung kalayaan na meron ka sa Panginoon. Bakit mo kailangan tayuan? Kung makikita nyo dyan, and do not submit again to a yoke of a slavery. Kailangan mong tayuan, kailangan mong tatagan, kailangan mong tigasan. Against from what? From a yoke of slavery. Ano ba yung mga yoke of slavery natin? Makikita natin yung warning ng Panginoon, ano?
dito. Ito yung warning, and do not submit again to a yoke of slavery. And madalas, kahit malaya na tayo, maraming bagay kung saan na pinapahirapan tayo ng kasalanan, ng nakaraan, hindi ka pa makamove on sa ex mo. Aray ko. Yung mga youth, pangiti-ngiti lang yung mga youth, Kasi binabalikan mo pa, Huwag mo nang balikan, pakitabik sa katabi. No? Minsan nasaktan ka ng kapatiran mo, Sobra mong dinamdam. Nabuo na yung pride sa puso mo. Pinaliit mo na yung mundo mo. Ganun po yung gawa ng yoke of slavery. Yun po yung slavery of sin. Na kung saan, dahil sa kasalanan, sa pride, na meron tayo sa ating puso, lumiliit ang ating mundo. Tingnan nyo po yung may kilala akong mga kapatiran o kaibigan kung saan nanguna yung pride. May kilala rin po ba kayo? Wow, ang dami nyong kilala. Kamusta na sila? Hindi pa rin ayos. Bakit po? Parang ako rin yun. Sama mo. Sama mo. Okay? Dahil sa pride, lumiliit yung mundo. Ayaw mo magpatawad Ayaw mo magpakumbaba Nasaktan ka, naging sensitive ka. Bahala siya. Pastor, bahala siya sa buhay niya. Yun yung yoke of slavery na tinatawag. Yun yung issue minsan ng puso natin bilang isang Kristiyano. Kaya ano kailangan natin gawin? Tayuan natin. Kailangan nating magpakatatag. Pakisabi naman po sa katabi, pakisabi, magpakatatag. Pero parang bakit patulog ka na? Sabi magpakatatag pero parang natutulog ka na. So the enemy cannot take your freedom. Amen, church? No one can snatch you away from the hand of the Lord. Amen? Yung kalayaan na nakuha mo sa Panginoon, simula nung sumampalataya ka, hindi yan makukuha ng kalaban. Amen? Wala siyang, hindi yan Tignan nyo yung kanina, yung cage, bukas, di ba? Hindi pwedeng si Satanas isara ulit yun Wala siyang kapangyarihang isara ulit yun, yung cage na yun, para ikulong ka. And kung mangyari man yun na isara, ito theology, basic of theology, Kung isara niya yon, pwedeng babalik ulit si Jesus para magpapako sa krus. Mamatay ulit. Tapos, isasara niya ulit. Tapos babalik na naman si Jesus, papako sa krus. Ganun yung mangyayari doon. Pero hindi po ganun yung lakas ng Panginoon. Yung kapangyarihan ng Panginoon na sinasamba natin. Si Satanas, no match sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. The enemy cannot take your freedom. Ikaw ay malaya na. Hindi na maaalis sa'yo yun. Amen? Amen. Amen. Natutulog na. Pero ano kayang gawin ng kalaban? He can deceive you into giving it up. He's giving you a lot of options in your life. Pwede ka niyang dugain sa iba't ibang kaparaanan, mga kapatid. Nakukuha nyo? Parang hindi Parang lukot O sige, magbibigay pa tayo ng ibang example. Ito, hindi lahat ng oportunidad na dumadating sa ating buhay ay pagpapala. Pastor, paano yun? Eto. Simula nung wala kang trabaho, nag-pray ka. Nag-pray ka sa Lord. Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Nung nagkaroon ka na ng trabaho, ano na nangyari? Nagpa-promise ka ba kay Lord? Lord, magta-tithes ako. As magsaserve ako sa'yo. Bibigay ko yung 10% ng sahod ko sa'yo, Lord. Ganun kita kamahal, bigyan mo lang ako ng trabaho. Nung nasa iyo na yung trabaho, kinalimutan mo na si Lord. Unti-unti na na-compromise. Alam mo yun, yung Sunday mo, nawawala na. Aray ko, ikaw ba yun? Huy! Huy! Nako-compromise na yung Sunday mo dahil sa trabaho mo. Minsan yun yung oportunidad sa buhay mo, pero hindi pala pagpapala yun. Nako-compromise yung tinuturing mong pagpapala
para magpuri ka sa Panginoon. Nakukuha yung oras na dapat para sa Panginoon ng trabaho mo. Ano pa? Pastor, ito sa mga youth. Pastor, ang ganda nun, no? Nagpipray ka una, nagpipray ka. Lord, bigyan mo ako ng Kristiyano, yung malalim sa pananampalataya sa'yo. Hoy, youth. Yung prayer mo. Tapos nakita ka ng kaklase, ang ganda, ang gwapo, sikat, matalino. Pastor, baka pwede na yun. Pwede na yun. Kaso hindi Kristiyano. Ano yung issue? Yun yung opportunity. Pero dinideceive ka ng kalaban. Niligawan ka, sinagot mo. Alam mong hindi Kristiyano. Do not equally yoke to unbeliever. Hindi ko imbento yan. Si Lord may sabi niyan. Amen. Humihina. Amen. Humihina eh. Amen? Amen. Ayan. Chine-check ko lang kung gising pa kayo. Baka natutulog na kayo, no? Ayan. So, minsan, yung mga oportunidad na dumadating sa buhay natin, tulad na lang ng tinanggap mo, yung nanliligaw sa'yo na hindi Kristiyano, o nanligaw ka na maganda, pero hindi naman Kristiyano. Pastor, pwede na to, ang ganda oh. Bagay kami. Ang kulit-kulit mo. Pakatabi yung katabi, pakisabi, ang kulit-kulit mo. Ayan, ang kulit-kulit mo, huwag ka na makulit. Because the enemy is trying to deceive you. The enemy is trying to manipulate you. It can affect you and your relationship with the Lord. Amen? So hindi lahat ng oportunidad na dumadating sa buhay mo ay pagpapala. Minsan, trap lang yan ng kaaway. Alam niyo naman pala matalino talaga yung mga taga-Giyos. No? Ayan. So, stop fighting for freedom. Minsan, pinipilit pa natin. Pastor, goods yan. Bagay kami. Pastor, yung trabaho ko, sa inyo 10% ng sahod ko. Magtatights ako, maglilingkod pa rin ako, magmi-ministry pa rin ako. Kapatid, hindi mo na kailangan labanan yung kalayaan na meron ka. Ano kailangan mong gawin? Kailangan mong tayuan yung kalayaan na meron ka. Amen? May natututunan naman po ba? Ay, buti naman. Pinagpuyatan ko to kapatid eh. Tapos wala akong matututunan. Ang hirap naman nun. So yan, praise God. Pwede palakpakan natin sa Lord. Dahil simula ngayon, tatayo ka na sa kalayaan na nakamit mo sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So next point na gustong ipahayag sa atin ng ating Diyos na buhay ay huwag ka nang bumalik sa pagiging alipin. Are you still with me? Ayan. Minsan, bumabalik pa tayo sa pagiging alipin. Minsan, bumabalik pa tayo sa pagiging konti lang sila. Bilang ko, 2. Yung bumabalik sa alipin. Stop returning to slavery. Ano po ibig sabihin na to? Huwag na tayong bumalik sa Ehipto ng buhay natin, kung saan pinalaya na tayo ng Diyos. Huwag ka na bumalik sa mga bisyo mo, kapatid. Ano ibig sabihin nito? Kahit pala pinalaya ka na ng Panginoong Hesukristo, kahit niligtas ka na niya, kahit binigyan ka na niya ng buhay, pwede kang bumalik sa kasalanan. Amen? Kung babasahin natin itong next na text na babasahin natin, tayo ay tinawag para sa kalayaan. Brothers, si Paul po yung nagsasabi nito, nagsasalita ng mga panahon na to. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Oportunidad para sa flesh. Ano po ba'y pinag-uusapan dito? Ano po ba'y sinasabi ni Paul dito? Huwag mong gamitin na bilang malaya ka na, oportunidad mo para magkasala ka. Nakukuha po ba? Ano ibig sabihin nito? Ito yung madalas na nangyayari sa atin, lalo na kapag ang tagal mo ng Kristiyano. Yung inaabuso mo yung grace ng Panginoon. Hoy!
Uy, medyo kayo. Amen, amen. Pwedeng palapakan natin si Lord. May nire-reveal lang ang Panginoon. Minsan, inaabuso natin ang grace ng Panginoon. Patatawarin naman ako ni Lord eh. Okay lang yan. Okay lang na kumain ng marami. Uy. Okay lang kumain ng maraming matamis. Patatawarin ako ni Lord. Ginigil trip mo ba yung sarili mo? No? Okay lang yan. Okay lang naman babae, patatawarin din ako ni Lord. Aray ko. Ay, sorry. Kala ko ikaw yung kausap ko. Baka kasi i-condemn ako dito sa banda dito eh. Ayan ano. Okay lang pala magkasala ako. Okay lang pala na mag-cheat ako. Okay lang pala manghopya ako. Patatawarin naman ako ni Lord eh. Ito yung most line ng isang Kristiyano. Ano man yung tawag dito? Abusing the grace of God. Inaabuso natin yung kalayaan, yung habag at biyaya ng Panginoon. Kasi alam natin na patatawarin naman tayo ng Diyos eh. Ang Diyos mapagpatawad. Pero parang namimiss mo yung context ng kalayaan na meron ka. Dito papasok yung tunay ka bang mananampalataya o hindi. Alam niyo po, magkaiba yung belief sa ka-believe. Yung belief parang statement lang yan. Pero yung believe, you're committing one's life. Kinocommit mo yung buhay mo kapag believe. And all of us here believe in Jesus Christ. Amen? Amen. When we believe in Jesus Christ, kinocommit natin yung buhay natin. Hindi yung paalang natin, hindi yung ulo lang natin, hindi lang yung katawan natin, hindi lang yung talento natin. Kinocommit natin yung buong buhay natin. Pinalaya tayo ng Panginoon. Bakit? Bakit mga kapatid? Dahil mahal ka niya. Simple lang. Kaya ikaw mamumuhay kang malaya. Hindi mo na i-abuse yung grace ni Lord. Kasi yung freedom, yung kalayaan na nakuha natin, hindi yan permiso para magkasala ka muli. Hindi naman po ako perfect, pastor. Nagkakasala din ako. At least you tried to repent. Kapag hindi ka na nagre-repent, pag hindi ka na nagsusurrender sa Panginoon, may mali na. Amen? Amen. So, ang kalayaan ay hindi yan permiso para abusuhin mo yung kasalanan. Mag-inom-inom ka, maglaklak-lak ka, manigarilyo ka, mambabae ka, mag-cheat ka sa mga klase mo, mag-cheat ka sa mga karelasyon mo. It is transformation. Yung kalayaan na nakuha natin sa Panginoon, yung kalayaang babaguhin tayo. Kaya pakitapik yung katabi pakisabi, do not return to slavery. Huwag ka nang bumalik. O, Tagalogin natin para masabi nyo, mas madali. Huwag ka nang bumalik. Huy. Pakitapik ulit, ang hina eh. Huwag ka nang bumalik. Bahala ka, pag di mo tinapik yan, baka bukas bumalik yan. Kasalanan mo pa. Kasalanan mo pa. So do not return to slavery. And some people are free. Tayong lahat ay malaya na. Amen? Amen. Tayong lahat ay malaya na. Pero ano yung problema? Some people are free but still addicted to their past. Hindi maka-move on. Pakitabi ko ulit ng katabi, pakisabi, mag-move on ka na. Ano yung pinag-uusapan dito? Mag-move on ka na sa sakit na dinulot sa'yo nung katabi mo. Ayan. Mag-move on ka na kasi chinismis ka niya. Uy. Mag-move on ka na kasi nilait ka niya, ang pangit-pangit mo. Uy, ang dami tumatawa. Mag-move on ka na kasi sinabihan ka niya ng di maganda. Mag-move on ka na sa pride ng puso mo, kapatid. Sana man balik yung humility sa puso mo. Kasi kung hindi, pinapaliit mo yung mundo mo. Kinukulong mo yung sarili mo. Kung hindi ka sanay magpatawad, magpatawad ka.
Some of us here ay malaya na, pero addicted pa rin sa nakaraan. Addicted pa rin sa Ehipto ng buhay nyo. Alam niyo po kung ano yung issue ng mga Israelites nung pinalaya sila ng Panginoon? Nung tumawid sila sa Red Sea. Alam niyo po kung ano yung sinasabi nila? Nagrereklamo sila, puro mana na lang yung kinakain nila. Nagrereklamo sila, mas okay pa yung buhay namin sa Ehipto kaysa naglalakad kami rito sa disyerto. Some of us are like that. Ayaw nating bitawan yung mga nakaraan sa ating buhay. Kung saan ayaw tayong palayain. Amen? Nakikita po ba natin yung sarili natin? Opo. Oo nga po. Siya nga po. Are you still with me? Amen, amen. So freedom requires daily surrender. At hindi lang to occasional conviction. Okay? Hindi kapag Sunday, paiyak-iyak ka dito, pataas-taas ka ng kamay, ang pagiging Kristiyano po ay transformational, na araw-araw sinusuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen? Amen. Ayan. So, tapos na tayo dyan. Again, ano yung point number 2 na to? Do not return to slavery. The number 1 is, stand in your freedom. Pangalawa is, do not return to slavery. Nandito na tayo sa pangatlo. Huwag kayong mag-alala, matatapos na tayo. O, hindi na lang. Uy, ang bilis ha. Tuwan-tuwa. Stay free by walking in the Spirit. No? Ang lahat po ng ating pinag-aaralan, kung hindi natin kasama ang Panginoon Diyos, wala rin. Hindi, kaya kung babasahin natin po yung Galatians chapter 5, verse 16, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Ano yung pinag-uusapan natin dito? Kung babasahin po natin, patuloy pa yung mga verses na yan, tinatapik po dyan na ang laman at ang espiritu ay magkalaban. Nabasa niyo po ba? Uy! Nabasa niyo po. Ako lang natin nagkakabasa. Ayan. Kung patuloy niyo babasahin yan, mga kapatid, makikita niyo dyan, sinasabi ni Paul na ang flesh ay against sa spirit at ang spirit ay against sa flesh. And we all know that. Amen, church? Matatalino kaya ang mga Giyos. Amen, amen, amen. May isang nag-amen doon, ang lakas. Ayan. So, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Pastor, tinatry ko namang magbago. Pastor, I am trying. Kung alam mo lang, yung effort ko, kulang na lang putulin ko yung kamay ko para hindi ko makomit yung kasalanan na to. Kulang na lang putulin ko yung dila ko para hindi ako mag-commit sa kasalanan na to. I am trying, Pastor. Pero ba't parang sarili mo lang? You're trying it alone. And the scripture is saying to us, do it with the Lord. Walk by the Spirit. Lumakad ka. Kasi hindi mo kayang talunin yung bagay na nasa laman. Hindi mo kayang, kahit anong disiplina yung gawin mo, hindi mo matatalo yung flesh. Ito yung issue nun, nung pinag-uusapan during nung times nila Paul. Ano yung tatalo sa flesh? Spirit. Ngayon, kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, sira yung prayer life mo, hindi ka nagde-devotion or quiet time with the Lord, Pastor, you're trying. No, you're not trying. Ito yung tamang pagtatry. Magbabad ka sa salita ng Diyos. At dun ka mananalo. Amen? Amen. Sino mga guilty rito? Walang guilty. Ang banal talaga tong Diyos eh. Amen? So we should walk by the Spirit para hindi natin mag-gratify yung flesh. Freedom is sustained by relationship and not effort. Are you still with me, mga kapatid? Are you still with me? Okay. Saglit lang to, kaya kumapit ka, huwag kang matulog. Pakitabig yung katabi mo, huwag kang matulog, huy. Pakitabig yung katabi, dali. Huwag kang matulog. So, freedom is sustained by relationship and not effort. Sometimes we are trying our best. Pastor, I'm trying my best. I'm disciplining myself.
I'm trying, gumigising ako ng maaga para umattend sa work. I am trying, Lord. Pastor, I am trying to block the sights that is unpleasant to my eyes. I'm trying, pero bumabalik pa rin ako. Ano yung issue? Kasi nakalimutan mo yung relasyon mo sa Panginoon. Nauuna yung effort. Ano ibig sabihin nito in a deeper pa? Pwede kang mag-ministry dito, pwede kang mag-preach, pero sira yung relasyon mo sa Panginoon. Pwede kang mag-preach, ang ganding mong magsalita, pero ang layo ng puso mo sa Panginoon. Pwede kang kumanta, napakagaling mo, nagki-keyboard ka, makakanta ka dito, pero yung relasyon mo sa Panginoon, nakalimutan mo na. Huy. Because freedom is sustained by relationship. Hindi ng effort po natin. Minsan ang busy-busy mo sa ministry. Hindi porket busy ka sa ministry, malalim ka sa Panginoon. Hindi porket marami kang ginagawa sa kaharian ng Panginoon, ayos yung relasyon mo sa Panginoon. Baka pakitang tao na lang yan. Pakitapik yung katabi, okay ka pa? Okay pa? Buhay pa, buhay pa. Buhay pa, praise God. Buhay pa. Ayan, ano? So freedom ay nasusustain ng paghanap natin ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. At hindi ng effort lang natin. Ano yung next? Once we feed the flesh, pag binakain po natin yung flesh natin, ano po ba tong mga flesh na to? Ito yung mga kasalanan. Ano? Feed the flesh. Practical na buhay. Kumain ka ng marami. High blood ka. Ano mangyayari sa'yo? Eh di high blood ka. High blood ka nga eh. Ano pa yung possible worst scenario na mangyayari sa'yo? O, alam nyo na yun. Common na yun eh. No? O, alam mo naman bawal eh. Bakit ang kulit-kulit mo? Feed the flesh. Sabi ni Lord, huwag ka mag-cheat sa exam nyo. Ayan. Pero nag-cheat ka. Ano yung nangyari? Possible bumagsak ka pa kasi mali pala yung pinagkopyahan mo. You feed the flesh. Ano pa? Nangutang ka. Ay, sorry. Huwag natin pag-usapan yung utang. Okay lang naman mangutang. Ano? Magtulungan tayo mga kapatid. Amen. Pero di naman natin tinotolerate ng ganun kasobra yung pangungutang. Kasi ang teaching sa Bible, kung mangungutang tayo or magpapautang tayo, ituring natin yon bilang isang pagtulong sa mga kapatid. Hoy, may mga 5-6 ba dito? Okay pa kayo mga kapatid? Okay pa? Amen. So when we feed the flesh, yung bandage sa atin, nakukulong tayo, nahihirapan tayo mag-grow sa ating kalayaan na nakuha sa Panginoon Diyos. But when we feed the Spirit, pinakain natin, nag-quality time tayo kay Lord, nag-devotion tayo, nag-focus tayo sa prayer life natin. Hindi sa asawa mo, pagising mo sa umaga, okay lang naman yun. Pero mas maganda siguro kung uunahin natin ang Panginoon. Amen? Amen. So when we feed the Spirit, ano yung makakamtan natin? Yung kalayaan. Lalago tayo sa kalayaan. Are you still with me, mga kapatid? Pwedeng palakpakan naman natin si Lord. Ayan. Dahil ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin. Amen? Amen. So, next. You don't break chains by focusing on chains. Okay? Hindi mo masusolusyonan yung problema mo kung magpo-focus ka lang sa problema mo. Hindi mo maaayos yan. Panay ka reklamo. Ano maayos mo sa reklamo mo, mga kapatid? Ano? Yung kapatiran mo, walang ginawa ka mo sa buhay mo, walang inambag sa buhay mo. Ano yung nangyari doon sa pagrereklamo mo? Nabibuild yung pride sa puso mo, nabibuild yung ego sa puso mo. Paano kung i-surrender mo sa Panginoon yan? By walking with God.
you break chains. Pastor, alam nyo, hindi mo naman problema yung kapatiran mo. Ang problema mo, yung paglakad mo sa Panginoon. Minsan tumitingin ka sa tao eh. Hindi sa kung ano'y kayan gawin ng Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Amen. Kaya nagkakasala tayo eh. So dito na po ako magtatapos. Saglit lang ako, kapatid. Ayun no? 50 minutes pa lang. 40, no? Dito na po ako magtatapos. Promise, magtatapos na ako. Pero scam yan. Ayan. Balik lang tayo, no? Sa 3 puntos. Number 1, how can we grow in freedom? Number 1 is stand in your freedom. Pangalawa po, mga kapatid, do not return or go back to the slavery of sin. How can we grow again, mga kapatid? Number 3, walk with God. Walk with the Spirit. Labanan mo yung flesh sa pamamagitan ng Espiritu. Feed your spirit, mga kapatid. And the last thing that I wanted all of us to see today po, ang Panginoong Jesus ay hindi ka lang pinatawad. Kasama ko po ba kayo? Hindi ka lang niya pinatawad. Pinalaya ka niya 100%. Amen? Amen. Alam niyo po, magkaiba yung pinatawad at pinalaya. Bigyan ko kayo ng example para mas makuha natin. May isang mamamatay tao, no? Mamamatay tao, nag-rape, nasakdal, nakulong. After a few years, humingi siya ng tawad sa pamilya ng na-rape at napatay niya. Pinatawad siya ng kapamilya. Pero nakakulong pa rin siya. Magkaiba yung pinatawad at pinalaya. Pero alam nyo, ito yung bagay na kayang gawin ng Panginoong Hesukristo sa atin, sa'yo bilang isang individual. Kaya kanyang patawarin sa mga kasalanan mo. Kaya kanyang patawarin sa pagkukulang mo. Kaya kanyang patawarin gaano man kabigat yung kasalanan mo. Kasabay ng pagpapatawad ng Panginoon, pinalaya ka rin niya. Alam niyo po yung kabayaran ng kasalanan? Yes. During this time, pinag-uusapan yung law sa Galatians. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, minsan pa, pinalaya ka na ng Diyos. Tayuan mo. I-practice mo. Sundin mo yung Panginoon. I-obey mo yung salita niya. Lakaran mo. Pinatawad ka niya, pinalaya ka niya. 100%. Kung ikaw yung tao ngayon na wala pang personal na relasyon sa Panginoon, listen to this. Alam mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga siya namatay. Out of love. So sa mga oras po na to, may ilang katanungan ako. What are you still holding on to? Ano yung mga bagay na patuloy mong pinangahawakan? Kung saan nahihirapan ka, kung saan hindi ka makapag-serve kay Lord fully. Ano yung bigat ng puso mo? Ano yung nararanasan mo ngayon? Ano yung mga kasalanan na binabalot ka at nagiging hindrance para mag-surrender sa Panginoon? 100%. Pangalawa, what is God asking you to let go of today? Ano yung mga bagay kung saan sinasabi ng Diyos,
Bitawan mo na yan. Anak, hindi nakakabuti sa'yo yan. Alam mo, mahal kita, anak eh. Pero kailangan mong bitawan yan. Para makapanahan ako sa'yo. Para pagpalain kita. Para yung favor ko maranasan mo. Yes, you're free. Pero yung favor ni Lord, mararanasan mo lang kung fully surrender ka. Ang Diyos namatay sa krus ng Kalbaryo, nahirapan, pinasan yung kasalanan mo para mabuhay kang muli. Para iparanas sa'yo yung kalayaan na hindi mo makakamtan. Sa gawa, sa law, sa pagiging mabuti, hindi. Iyon yung kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo. Pangatlong tanong, are you walking in the Spirit? Or are you walking or feeding the flesh? Ayan yung mga ilan tanong na kailangan nating paglinayan, pagnilay-nilayan mga kapatid. Sabi ko, patapos na ako pero hindi pa. Prank lang yun mga kapatid. Joke lang. Galatians chapter 5 verse 13. Ito yung na-miss natin, na gusto kong balikan natin. Ito yung pangalawang points. Do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Ito yung na-miss natin. But through love, serve one another. Alam mo kung bakit ka pinalaya? Para magmahal. Bakit ka pinalaya? Gusto mo mag-serve, para mag-serve. Alam niyo po yung ginawa ni Jesus Christ? He's a God and a person who died for you, to serve you. At tinawag ka rin niya upang maging malaya at maglingkod at magmahal ng katabi mo ngayon. Amen? Amen. True love, serve one another. Another point, mga kapatid. Nagkakaroon ng discussion dito. Si Jesus. Tinatanong siya. Teacher, which is the great commandment in the law? Tinuro ko na to nung unang-una pa nagturo ako dito. Ano yung great commandment in the law? Alam niyo sabi ni Jesus, He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ano yung next? This is the great and first commandment. Ano yung next? And a second is like it. Si Jesus to for the context mga kapatid. Ito yung sabi ni Jesus. You shall love your neighbor as yourself. Magmahal ka ng katabi mo ngayon gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ano yung context nito kapatid? During this time, hindi pa dumadating si Jesus. Pero sinagot lang niya yung nagtatanong sa kanya. Minsan, maduga yung pagmamahal natin sa sarili. Pero by default kasi, mahal natin ang sarili natin. Amen? Mahal natin yung sarili natin. Pakitabi kay katabi, mahal mo ba yung sarili mo? Mahal mo ba yung sarili mo? Kasi gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, kailangan mong mahalin yung katabi mo ngayon. Kahit hindi ka mahal-mahal yan. Kahit ang dami niyang pagkukulang sa'yo. Kahit ang dami niyang sakit sa ulo, kahit pasuko ka na, mahalin mo yan. E yan yung ibig na at nais ng Diyos para sa atin. Kahit ang sakit sa ulo ng anak mo. Kahit pabalik-balik yan sa kasalanan, mahalin mo. Gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero alam nyo, binago ng Diyos yung kautusan na to. Verse 40, on these two commandments depend all the law and the prophets. Pero binago yan ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo. Ano yung sinabi sa John? John chapter 13, verse 34 to 35. Eto a new commandment give to you. Alam niyo kung tayo yon, yung Giyos yon, magte-take note pa tayo. Excited pa tayo. Ito yung bagong commandment ni Jesus Christ. Ito yung nais niya para sa atin. Alam niyo kung ano to? That you love one another. Mahalin nyo yung bawat isa. Just as I have loved you. Ito yung twist. Yung una, love your neighbor
gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero iba na to. Lord, iba na to. Just I have loved you, you also are to love one another. Mamahalin mo yung kapwa mo, mamahalin mo yung katabi mo, gaya ng pagmamahal ni Jesucristo. Hindi gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Bakit? Kasi one time pagising mo, masaya ka. The next day, malungkot ka. Next day, ang bitter mo. Pagising mo, may toyo ka. Kasi magulo. Kung magbe-base lang tayo sa ating mga sarili, yung pagmamahal natin. Pero iba tong commandment na binigay sa atin ng Lord. Magmahal ka ng katabi mo gaya ng pagmamahal ni Jesucristo. Yun yung pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon. At iyon din dapat yung i-practice natin sa kalayaan na nakamtan natin sa Panginoon. Amen? Amen. We want to grow. Verse 35, by this all, people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Kapatid, ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo ay hindi tungkol lang sa katuruan, ay hindi lang tungkol sa batas. Ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo ay upang magmahalan tayo. Upang mahalin mo yung katabi mo, upang mahalin mo yung kasambayanan mo, upang mahalin mo yung magulang mo, kahit ang hirap na ng ginagawa sa'yo. Upang mahalin mo yung business mo, yung boss mo, kahit na nakakabwisit yung ugali niya. Upang mahalin mo yung katabi mo, yung ka-churchmate mo, huwag ka nang lumayo. Upang mahalin mo yung kapatid mo. It's all because of love. That's why we're here and that's why we're free. Kaya lalago din po tayo sa ating kalayaan sa pagmamahal natin, sa pamamagitan ng pagmamahal. Amen, mga kapatid. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Amen. Can we all stand up? This is just a declaration. Kung ano yung makikita nyo sa text, this is a declaration of our faith. That today, we don't just celebrate freedom. Malaya na tayo eh. Hindi lang natin yun isa-celebrate ngayon, mga kapatid. But we choose to grow in it. Amen? Amen. We choose to grow in it. Pipiliin natin lakaran ang pinapalakad sa atin ng Panginoon. So can we sabay-sabay natin itong bigkasin? That today, we don't just celebrate freedom. We choose to grow in it. Come on, church. Today, we don't just celebrate freedom. Say it loud. We choose to grow in it. Come on, church, everybody. Today, we don't just celebrate freedom. We choose to grow in it. Palakpakan natin ang Diyos. Pwedeng awitan natin ng Panginoon? Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Let's sing to the Lord, church. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Come on, church, let's sing together. Taas natin kamay natin. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
this be our prayer, higit pa church. sa buhay ko. Let this be the desire of our hearts. Salamat sa Yes, Lord, salamat. biyaya mo. Yes, Lord God. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng bag at wagas mo pagsasabi. Yes, God, manahan ka sa aming kalagitnaan, Lord. Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo, Diyos. Come on, church, let's sing this together. Yakap mo Ako sa aking karumihan, Yes, Lord. inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yes, Lord. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahirap ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo, nagkatarunan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos. Manahan ka, Lord. Mas malawak Lord, iparamdam mo sa amin ang banal mong pagmamahal. sa aking mga pagkakasala. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa kalayaan upang magpuri sa mga oras na to, Ama. Salamat sa pagmamahal mo, God. Yes, oh God. Salamat sa sukulang biyaya mo. Yes, Father. We thank you so much, Panginoon, sa mapagpalang araw na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Sa pagtatapos ng growing series na to, O God, nawa ay may matutunan kami, may mapamuhay kami, O God. And Lord, thank you for giving us the freedom to worship you once more. Thank you, Lord, for experiencing your love. Thank you for letting us experience your love, O God. Thank you, Panginoon, dahil muli pa, pinaramdam niyo sa amin yung banal mong pagmamahal. At tinawag mo rin kami upang magmahal. At tinawag mo kami upang lumaya, Panginoon, sa mga bagay na nagpapahirap sa aming lakarin patungo sa iyo. Panginoon, nawa sa iyong pagbabalik, matagpuan mo kami. Matagpuan mo kami na nagpapagal. Matagpuan mo kaming ginagawa yung naisin mo sa buhay namin. Lord, maraming salamat. Malapit ka nang dumating. Kaya kami bilang anak mo, magsisipag kami, Panginoon. Mahirap, maraming pagsubok, pero wala yun dahil kasama ka namin. Kasama ka namin, Lord, lumaban. Walang kapangyarihan ng flesh sa buhay namin dahil ikaw yung kasama namin. Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Sa totoo lang, Lord, kulang yung salamat eh. Yung salitang salamat. Pero Panginoon, maraming salamat. We cannot
give back to you, Lord. Kundi ito lang yung puso namin. Yung fully surrender na puso namin. Kaya naman, Lord, maraming salamat. We love you so much, God. And thank you for the cross of Calvary. Ang lahat ng Diyos, ang lahat ng anak ng Diyos na pinagpala sa mga oras na to, ang lahat ng anak ng Diyos na tinuruan niya, na palalayain niya, ay magsasabi ng amen at amen. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.